Dear Tito Makoy, nalaman ko sa aking mga magulang na uuwi dito sa probinsya ang pinsan kong si Kiefer. Dito ipagpapatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo kasi expelled ito sa isang pamantasan sa Manila. Nainis ako kasi sa silid ko ito tutuloy, wala kasing ibang silid na bakante sa bahay namin. Alam niyo po kasi ang bahay namin hindi naman kalakihan. Ako ang anak na lalaki kaya sa silid ko ito matutulog. Pwede naman kasi meron pa ring espasyo ang silid ko, pwede pang paglagyan ng isa pang higaan. Alam niyo po ayokong kasama itong si Kiefer kasi mayabang ito. Noong mga bata pa nga kami tuwing magbabakasyon sila sa amin, hindi ko ito gaanong pinapansin. Hambog kasing masyado si Kiefer. Kaya naman hindi ako nagtatakang ma-expel ito sa kanyang paaralan sa Manila. Dala siguro ng kanyang pagiging hambog. Liban pa dyan, wala kasi ang kanyang mga magulang, mag-isa siya sa kanilang bahay sa Manila. Kaya naman siguro malaya itong ginagawa ang gusto niyang gawin ang mga kalokohan niya. Walang nagbabantay at walang gumagabay. Si Kiefer pala Tito Makoy, anak ng uncle ko, kapatid ng mama ko. Ang uncle ko ay American citizen, nakapangasawa ito ng isang Brazilian. Si Kiefer ay isang American citizen, mistisong Brazilian at Latino ang kanyang itsura, ngunit ang kulay ng kanyang balat, Pilipinong Pilipino. Mas minabuti ni na uncle na dito sa Pilipinas pag-aralin ng college kasi mura dito kung ikukumpara mo sa Amerika. Nung araw na dumating sa amin si Kiefer, hindi ito maangas ang dating sa akin. Kasi alam na alam ko na expelled siya sa Manila kaya hindi ito makapagyabang. Dahil dalawa na kaming gumagamit sa aking silid, hindi na pwedeng gawin ko pa ang ginagawa kong palagi itong nakalak. Kasi hindi naman maganda na ilalak ko ito kung nasa labas pa si Kiefer at kakatok muna sa akin bago pumasok. Ayoko namang meron siyang maisip na baka ayoko siyang kasama. Isang gabi Tito Makoy, nagbabrowse ako sa isang porno site. Gumagamit ako ng earplug para walang makarinig sa aking pinapanood. Pinapanood ko ang mga video ng lalaki sa lalaki nagpapaantok. Ang dahilan nga kung bakit nanonood ako ng video ay para antukin, liban sa talagang gusto kong manood. Inantok ako nang hindi ko namamalayan. Nakatulog ako. Ang cellphone ko bumagsak sa kutsyon ng aking higaan. Tito Makoy, ang cellphone ko po naka-off ang screen lock. Kaya kahit abutin ito ng oras na hindi mo pinipindot ang screen, hindi ito kusang nagba-blackout. Tuloy-tuloy itong bukas na bukas. Nagulat ako nang magising akong yakap-yakap ako ni Kiefer at nakangiti siya sa akin. Ano to? Ano to, pinsan? Ano to? Yan ang tanong niyang itinuturo ang cellphone ko. Kitang-kita ang video ng dalawang lalaking nagniniig. Hindi ako nakapagsalita Tito Makoy kasi booking na booking ako ngayon. Inalis ni Kiefer ang earplug sa aking tainga. Pagkatapos nagsalita muli ito. Trip mo rin pala ito. Wika ni Kiefer sa dahan-dahang pananalita. Hindi pa rin ako makakibo kasi hindi ko alam kung ano ang isasagot, kung ano ang sasabihin ko. Okay lang yan. Alam mo ba pinsan, trip ko rin yan. Ito ang wika niyang muli sa akin na nakangiti. Dahil dito Tito Makoy, napangiti na lang ako. Ganap nang tumabi sa aking pagkakahiga itong si Kiefer. Tumagilid siya at humarap sa akin. Hinawakan niya ang aking labi at hinimas ang aking pisngi. Tito Makoy, walang ano-ano'y hinalikan ako ni Kiefer. Ngunit hindi pa rin ako gaanong nahihimasmasan sa biglaang pagkakagising ko nga at pagkakabuking sa aking ginagawa. Ganoon pa man, humalik na rin ako sa kanya. Nakailang palitan muna kami ng halik bago ako tuluyang nahimasmasan talaga. Kiefer, ilak mo yung pinto. Ito ang bulong ko kay Kiefer. Bumangon itong si Kiefer para ilak ang pintuan, pagkatapos kaagad itong bumalik at tumabi sa akin. Hindi na nag-alangan pang yumakap muli sa akin si Kiefer. Tuloy-tuloy nang uminit kaming dalawa.
Hinanap ko kaagad ang pinakapribadong bahagi ng kanyang katawan. Alam mo Tito Makoy, naiintriga kasi ako dahil nararamdaman kong galit na galit ito. Palibhasa nga half Brazilian itong si Kiefer. Sa lahi ng kanyang nanay niya minana ang sandatahang lakas ng Brazil at Pilipinas. Hindi sa lahi namin na siling pangtinula lang Tito Makoy. Anaconda ito. Alam niyo po kung ang anaconda ay kumakain ng sili, lalamunin lang ang siling pangtinula na aking pinang-aanghang sa sabaw. Aliw na aliw talaga ako Tito Makoy kaya hindi ko ito binibitiwan. Gustong gusto naman ni Kiefer na hindi ako bumibitiw dito. Bahagya siyang kumalas ng kaunti para alisin ang kanyang sando at suot pang ibaba. Ako naman dahil nakashort lang ako noon, naging madali sa aking alisin ito. Naging magaslaw kami pareho kaya bumangon kami muli, inilatag namin sa sahig ang kutsyon. Dito kami nagpatuloy para hindi makagawa ng ingay. Masayang masaya ako Tito Makoy noong gabing iyon. Naganap sa amin ang biglaang pagpapadama ng aming pananabik at damdamin sa bawat isa. At gaya ng inaasahan, iyon na rin ang umpisa namin ni Kiefer. Gabi-gabi na wala kaming palipas. Alam niyo po naging dahilan pa ito para maging palaging maaga ang aming pagtulog para mas mahaba ang oras, marami kaming magagawa bago mag-umaga. Sa bahay namin hindi kami nakakabwilo sa aming ginagawa kaya tuwing semestral break o kaya naman merong ilang araw na walang pasok, umuuwi kami ni Kiefer sa bahay nila sa Manila. Ito'y para magkaroon rin ng tao rito, wala kasing nakatira sa bahay nila sa Manila. Tanging si Kiefer nga lang ang narito ngunit sa pagkaka-expel niya sa pamantasan nila sa Manila, naging dahilan na ito para wala nang nakatira sa bahay nila. Sa Manila kami bumibuelo ni Kiefer. Alam niyo po Tito Makoy, maging ang ingay hindi namin alintana. Sa aming relasyon rin ni Kiefer naramdaman kong hindi na siya yung dating Kiefer, yung pinsan kong mayabang. Malaki ang kanyang pinag-iba mula noong magkaroon kami ng espesyal na ugnayan. Tito Makoy, ngayong meron na kaming tinatagong milagro ni Kiefer, naikwento na niya sa akin kung bakit siya na-expel sa kanyang paaralan sa Manila. Ayon sa kanya, ang ground ng expulsion ay meron pala itong dalawang subject na bumagsak siya. Yung dalawang instructor sa dalawang subject na iyon, pareho niya kinausap, tinangkang manuhol nitong si Kiefer. Liban pa dyan, merong isang empleyado sa registrar's office ang kinausap niya rin sa parehong hangarin. Nagsumbong ang tatlo sa pamahalaan ng pamantasan kaya expulsion ang desisyon at iginawad laban kay Kiefer. Umuwi sina auntie at uncle para sa graduation namin ni Kiefer. Malaki ang pasasalamat sa akin ng mag-asawa kasi maganda raw ang impluwensya ko kay Kiefer natapos ang pag-aaral nito. Alam niyo po Tito Makoy, natawa ako ng kaunti sa mga sinasabi sa akin ni na uncle at auntie. Ang aming pagtatapos naging malungkot rin para sa amin ni Kiefer kasi kinakailangan na nilang bumalik sa Amerika. Noong araw na umuwi sila sa Manila, pinilit ni Kiefer na sumama ako. Kaya naman sumama ako para sa huling linggo ng aming pagsasalo ng masayang pagsasama naming magpinsan. At noong araw na lumipad sila pabalik sa Amerika, sumama ako, inihatid ko sila sa airport. Naluha ako Tito Makoy sa huling higpit ng yakapan naming magpinsan noong papasok na sila para mag-check-in. Alam niyo po Tito Makoy, para akong naanura ng sagwan habang tinitingnan ko silang dahan-dahang humahakbang sa mahabang pila papasok sa my security x-ray. Noong nawala na sila sa paningin ko, sumakay na ako ng taxi papuntang terminal ng bus para umuwi sa probinsya. At alam mo Tito Makoy, habang tumatakbo ang bus pa uwi, sinuot ko ang aking sunglass para maikubli ko ang naluluha kong mga mata. Ang problema Tito Makoy noong unang gabi na hindi ko katabi si Kiefer, talagang naiyak ako Tito Makoy sa lungkot.
Malungkot na malungkot ako kasi pakalipas ng mahigit 3 taon, ito ang pinakaunang gabi na hindi ko katabi si Kiefer. Ganito pala Tito Makoy ang pakiramdam na gabi-gabi meron kang kaniig, katabi mo ang mahal mo tapos biglang mawawala. Alam niyo po, pakiramdam ko para akong isang biyudo, naging biyudo sa isang iglap. Namalagi na sa US si Kiefer, sina auntie at uncle ay 2 beses nang nagbakasyon sa Pilipinas, ngunit hindi kasama si Kiefer dahil hindi raw ito pinapayagan sa kanilang trabaho. Minsan nag-uusap pa rin kami sa Messenger, nagkikwentuhan, pareho kami nalulungkot. Subalit noong mga huling bahagi ng aming pag-uusap ayon kay Kiefer, unti-unti na raw kaming mag-move on. Dahil darating talaga ang ganitong sitwasyon na maghihiwalay ang aming landas. Bagamat ayon sa kanya mahirap kalimutan ang aming samahan, ang aming relasyong magpinsan. Mananatili raw ang kanyang pagmamahal sa akin. Sinangayunan ko naman ito Tito Makoy kahit na mabigat sa aking dibdib. Minahal ko nga talaga ang pinsan kong ito. Noong huling nag-usap kami Tito Makoy, nasa Brazil pala itong si Kiefer, kasama ni na auntie at uncle at ang buong pamilya nila. Doon sila sa Brazil nagbakasyon. Tiningnan ko rin ang Facebook account ni Kiefer. Meron ako Tito Makoy nakikita ang syuta niya, kasama niya sa mga litratong nakalagay. Maganda ang syuta ni Kiefer, American Latina rin. Sa aking mga nakikita Tito Makoy, ito'y isang tanda na ng tuluyang pagsasanga ng landas namin ni Kiefer. Nalulungkot ako ngunit kinakailangan naming harapin ito. Alam ko rin na dito hahantong ang aming relasyon. Ganoon pa man, mananatili na lang sa aking alaala ang matamis naming samahan ni Kiefer. Hanggang dito na lang Tito Makoy ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbabahagi mo dito sa iyong channel. Lubos na gumagalang, Jodon. Maraming salamat Jodon sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Nakikita ko nga tama ang sinabi mo na dito hahantong ang inyong relasyon, lalo na't nasa Amerika itong si Kiefer. Nawala na ang anaconda mo kaya tama yung ginagawa mo. Mag-move on ka na, maghanap ka na ng arowana. Biro lang. Ang ibig kong sabihin, mag-move on ka na. Kasi kung hahanapin mo arowana, mahirap din yan kasi ang alam ko ang arowana, sa may Amazon River yan nakukuha. Sa muli, maraming salamat. Mag-move on ka na. Unti-unti mo nang kalimutan ang damdamin mo kay Kiefer. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.